magbabasa na ng salita ng Diyos. May bawat isa ba may Biblia na? Amen. So muli, so check. Hello, check. Parang wala. Meron pa? Hello, check. Testing. Hello. Hindi ko lang to? No. Hello, check. Kanina may mahina, no? May piano eh. Ayan, meron na. Check test. Okay, buksan natin mga Biblia dito sa Matthew. Okay na yan? Matthew chapter 14. Matthew chapter 14 verse 23. Verse 23 hanggang verse umpisa natin sa verse 27 hanggang verse 32. Kita na? Anong page dyan sa New Testament? Matthew 14. Verse 27. Verse 40, page 48. Page 48 din sa dito sa ganitong Bible. Matthew chapter 14 verse 27. Okay, say amen kung nakita na natin. Amen. Nakita na ba? Sige, sabay-sabay natin basahin, no? Matthew 14 verse 27. Ready? Go. But straightway Jesus spake unto them, saying, Be of good cheer, it is I, be not afraid. 28. And Peter answered him and said, Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water. And he said, Come. And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, Lord, save me. That one. And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him, and said unto him, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? And when they were come into the ship, the wind ceased. Okay? Nagets niyo yung kwento? Okay? Napipicture niyo yung kwento? Okay kayo. Okay, so parang kayo mag-away. Okay, so nung binasa natin, nagets niyo yung kwento? Okay, so tayong lahat ay pumikit. Kami yan away. Nasa barangay na yun. Okay, pikit tayo mag-pray ngayon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po nagpapasalamat sa oras na ito. Salamat Panginoon sa inyong kabutihan. Salamat Lord na kami muli ay kapitulpito para muling sumampa sa inyo sa Espiritu at sa katotohanan. Pagpalain niyo po ang aming pong pag-aaral ng salita. Dalangin po namin ng Diyos ng Espiritu po maging sa amin at pangunawa, paalala, patungkol po sa inyo salita, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maaari na po paupo ang bawat isa. Ba't hindi ka na? Dito. Sige, punuin niyo dito sa harap. Okay. Alam ka, andyan na dito. Tapos forward kayo. Para maganda tingnan. Para yung mga huli. Diyan mo sana sa likod. Opo. Okay, so ready na bang makinig ang bawat isa? Pasok ka dyan. Okay. Ready na po bang makinig ang bawat isa? Hindi tayo mag-start pag may galagol na. Hindi tayo mag-start pag ingay. Kailangan, pag nag-umpisa na tayo, lalo na pag bukas na tayo ng salita ng Diyos, kailangan, na kayo, dapat nandun na yung katahimikan at bubuksan na lagi yung tenga para sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen po ba? Ready na ba makinig? Say amen. 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 So dito sa ating kwento, okay, sa Matthew chapter 14, ito yung kwento na ang Panginoon ay naglakad sa tubig. Okay? Nakita na ba kayo ng tao na naglakad sa tubig? Wala pa, di ba? Siguro yung iba, yung makapanood nyo sa YouTube, ano yun, mga naglalakad sa tubig, pero
Di naman ano yun eh. No? Wala pang nakakagawa nun. Kung may nakagawa man nun dito na mga tao, wala yun. Pero mas matindi pag ang Diyos. Amen? Anong ginawa niya? Tingnan nyo sa verse Sa verse 23, tingnan nyo. Gusto ko yung Biblia nyo ha, bukas. Nakatingin sa Bible. Sige, tingnan nyo. Verse 23. Basahin natin. Go. And when he had sent the multitudes away, he went up into a mountain apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. So, ang kwento nito, ang Panginoong Kristo, siya ay bago nangyari ito, nagpakain siya ng maraming tao. Diba? Kinakain niya yung 5 tinapay at 2 isda. Naalala niyo yung kwento na yun? Na wala silang makitang pagkain. Pero kasi bago pa uwi ng Panginoon yun, gusto niya na makakain lahat. Kasi gutom na yung ibang tao na sumusunod sa kanya eh. Of course, habang sumusunod yung mga tao, nakita kasi nila na ang Panginoon nakapangyarihan, nagpapagaling, nagpapakain. Kaya yung mga tao, grabing sunod sa Panginoon. Nung maggagabi na, sabi ng Panginoon, bago sila umuwi, kailangan pakainin muna natin. Kaya sabi ng mga disipulo, Panginoon, wala tayong ipapakain sa kanila. Pero meron dito, Panginoon, may isang bata dito. Tapos meron siyang dalang 5 tinapay at 2 isda. Diba, naalala niyo yung kwento na yan? 5 tinapay at 2 isda. So sabi nila, Panginoon, hindi kasya sa atin to. Siguro, kahit kurut-kurutin natin yung tinapay, tapos ipamigay. No, kahit yung 2 isda, tapos himay-himay natin yung tinik. Tapos ipamigay sa mga tao, Panginoon, hindi kasya sa atin to. Pero ano ginawa ng Panginoon? Diba, anong kwento nun? Pinag-pray nila. Amen? Pinag-pray ng Panginoon, tapos nung pinag-pray ng Panginoon, lahat ng tao nakakain. Ilang tao nga yun? Yung record sa Bible, mga kalalakihan pa lang is 5,000 men. Sipin nyo, 5,000 men pinakain sa pamamagitan lamang ng 5 tinapay at 2 isda. Kung kayo mag-iisip nun, paano nangyari yun? Diba? Pero, paano nangyari yun? Dahil sa ang Diyos nagtimala. Amen? Kaya umasa tayo sa Diyos. Kailangan talaga yung tiwala mo sa Diyos. Huwag kang magduda, di ba? Paano kaya pag tayo yung nandun sa pangyayari na yun? Tayo mga Pinoy. Siguro mag-iisip talaga tayo, no? Hindi talaga tayo mapapakain yan. 5 tinapay, 2 isda, hindi talaga kasya yan. Pero ano ginawa nila, no? Talagang nagtiwala sila sa Diyos. Ipinasa Diyos nila. Kaya yung 5 tinapay at 2 isda, dumami. At nakakain yung mga tao. Diba? Ngayon, pinaalis na yung mga tao. Sa verse 23, tingnan nyo. When he had sent the multitudes away. Yung multitudes dyan, ibig sabihin na yung maraming tao. So, pinaalis na yung maraming tao. Anong ginawa ng Panginoon? Pumunta sa isang bundok. Tapos, anong ginawa niya? Sige, tingnan nyo yung Bible nyo. Anong ginawa? He went up into a mountain apart to pray. Wow! Ang Panginoon pumunta sa isang bundok. Para ano? Para manalangin. Tapos tingnan nyo. And when the evening was come, he was there alone. Nung ang Panginoon mag-isa na lang, ay nung dumating yung gabi, mag-isa ang Panginoon sa bundok, nagpe-pray. Tingnan nyo, verse 24. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. Nung ang Panginoon ay nagpe-pray sa isang bundok, sa isa namang, kumbaga na, yung bundok na yan ay nasa tabi ng nasa tabi ng dagat eh. Merong ship or barko. Sabihin, hindi naman gano'n kalakihan. Pero basta merong barko, di ba? Sabi ng Biblia, ship, barko. Sabi dyan, nasa dagat, at kumbaga sumasabay sa alon, in the midst of the sea. Sa dagat, yung isang barko, na tossed with waves, for the wind was contrary. Kumbaga, yung barko gumagalaw habang nasa dagat. Tapos, tingnan nyo sa verse 25. Tingnan nyo, para masundan nyo yung kwento. Kasi maganda to eh. Verse 25, and in the 4th watch of the night,
Jesus went unto them, walking in the sea. Fourth watch, ibig sabihin, gabi na ito. Gabi na. Tapos ano nangyari? Tingnan nyo, and in the fourth watch of the night, Jesus went unto them, pumunta siya sa mga disipulo. Pero tignan nyo, anong ginawa niya? Tignan nyo yung Bible. Anong ginawa niya? Walking on the sea. Wow! Naglakad sa dagat. Kumbaga naglakad talaga sa tubig. Kita nyo, grabing no? Grabing makapangyarihan ng Panginoon, no? Anong ginawa? Walking on the sea. Naglakad. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung reaction ng mga disipulo. Sa verse 26, tingnan nyo. Basahin natin, go. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a spirit." And they cried for fear. Anong ginawa? Nung nakita nila ang Panginoon naglalakad sa dagat, anong ginawa nila? Nagsigawan sila. Sabi niya, no? They were troubled, natakot sila, saying, "It is a spirit." Kumbaga sa Tagalog, multo, parang ganon. It is a spirit. Takot yung mga disipulo, no? As sabi niya, tingnan nyo, and they cried out for fear. Sabihin ng cry dito, naghiyawan ba sila, nagtilian? Ay, multo! Parang ganon. Diba? Kita sila lang multo. Wala, multo. Parang ganon. Ganon yung senaryo. Pero tingnan nyo sa verse 27. Parang nakakatawa, no? Kasi, sipin nyo, yung mga disipulo, ang lalaki siguro tao, no? Tapos nung nakita nila, parang nabakla siguro sila lang. Hello, multo. Tapos, sigawan sila, tilian sila, takot sila. Pero ano sabi ng Biblia sa verse 27? Sabi ng Panginoon, but straightway Jesus spake unto them, saying, "Be of good cheer, it is I, be not afraid." So, nung nakita nila ang Panginoon naglalakad sa tubig, kasi kumbaga parang imposible sa kanila diba? Kaya hindi sila makapaniwala, kaya nagtilian sila, nagsigawan sila, natakot sila, sinabi nila, naku, multo yan. Pero ano sabi ng Panginoon? Wait lang, okay, matakot. Sabi dyan, no? Be of good cheer. Okay, matakot. Sabi dyan, it is I, ako ito. Be not afraid. Amen? Sabi ng Panginoon, wait lang, ako ito, okay, matakot. At tignan nyo, sa verse 28, ito na si Pedro. Tignan nyo verse 28. And Peter answered him and said, "Lord, if it be thou, bid me come unto thee on the water." So sabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw nga talaga yan. Medyo may pagdududa pa di ba? Kasi sabi dahil sa word na, if it be thou, sabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw talaga yan. Di ba? Dahil sa word na kung, parang may duda, no? Kasi kung, di ba? Di ba, may kaibigan ka. Sabi ng kaibigan ko, ako ito. So, medyo hindi ka pa kumbinsido. Kaya sasabihin mo, sige nga, kung ikaw nga yan. Di ba, parang ganun? Kung ikaw nga yan, di ba? Gawin mo nga yung yung ginagawa mo dati nung kabataan pa natin, di ba? Na tayo lang dalawang nakakaalam. Di ba? Parang kumukuha ng sign kung ikaw ba talaga yan. Kaya sabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw nga talaga yan, sabi diyan, bid me come unto thee on the water. Kasi sila, nasa sila, anong tawag doon sa gilid ng, di ba, dagat tapos gilid? Anong tawag doon? Oo, nasa dalampasigan sila. Kita nila yung, ang Panginoon, naglalakad sa tubig. Tapos, takot sila, nagtilihan sila. Pero sabi ng Panginoon, wait lang, ako ito, huwag kayong matakot. So sabi nila, sabi ni Pedro, Panginoon, kung ikaw nga talaga yan, sige nga, hayaan mo nga na lumapit ako sa iyo. Ba, hinamon niya ang Panginoon. Panginoon, hayaan mo na lumapit ako sa iyo. At tingnan niyo sa verse 29. Tingnan sa verse 29. And he said, sabi ng Panginoon, come. Sabi ng Panginoon, sige, punta ka. Nagets niyo yung kwento? Sabi ng Panginoon, punta ka. Ang ngayon, and when Peter was come down out of the ship, nasa sila nasa barko sila Bumaba siya mula sa barko. Diba? Tapos, kasi sabi ng Panginoon, sige, punta ka. Bumaba sila mula sa barko. Ibig sabihin, sila pala nakasakay sa barko, no? Nakasakay pala sila, no? So, habang
habang malakas ang hangin, kaya nakita nila ang Panginoon. Siguro medyo mataas yung barko, kita nila ang Panginoon. Diba? Sabi ng natakot sila. Pero sabi ng Panginoon, huwag kayo matakot, ako ito. So sabi ng Panginoon, sabi ni Pedro, Panginoon, sige nga, kung ikaw yan, hayaan mo na pumunta ako sa iyo. Sabi ng Panginoon, sige, punta ka. Ito na, sa verse 29, and when Peter was come down, bumaba siya mula sa barko, he walked on the water to go to Jesus. Wow! Ano sabi? He walked on the water. Lupit, no? Noong bumaba siya mula sa barko. Kasi sabi ng Panginoon, punta ka. Kasi sinubukan nila Panginoon, kung ikaw nga yan, hayaan mo nga na pumunta ako sa iyo. Sabi ng Panginoon, sige, punta ka. Bumaba mula sa barko. Siguro pag-apak niya sa tubig, lumutang siya. Sabi niya no, he walked on the water. Diba? At ito ay literal talaga ito Ganyan kayo? Literal talaga ito na lumakad siya sa tubig. Kasi ganun makapangyarihan ng Panginoon Talagang lumakad siya. Kayo kaya, ano kayo mararamdaman niyo? Kung kayo, sabihin niyo sa Panginoon, Lord, punta ako sa iyo. At sabihin sa iyo ng Panginoon, punta ka. Tapos gulat ko, naglakad ko sa tubig. Ano kaya pakiramdam siguro? Gulat na gulat ka, no? No? Amazing. Diba? Gulat na gulat ka siguro, no? Dito ba may dagat dito? Diyan sa ilog, no? Makalakad ka sa ilog. Tapos, ay, wala pala tubig. Diba? Gulat. Naglakad sa tubig. Ngayon, tingnan nyo. May nangyari. Tingnan nyo. Anong verse na tayo? Verse 30. But when he saw the wind boisterous, na habang naglalakad siya sa tubig, papunta sa Panginoon, ano nangyari? Nakita niya, ano yun? Na ang hangin, sinabing boisterous, malakas. Ibig sabihin, lumakas yung hangin. At tingnan niya. But when he saw the wind boisterous, he was afraid. Verse 30 natakot siya ngayon. Tingnan nyo, yung focus niya, tingnan nyo yung word na focus. Diba, dapat ang focus niya sa Panginoon. Diba, bumaba siya mula sa barko. Kasi sabi ng Panginoon, sige, punta ka. So, nakatingin siya sa Panginoon ngayon. Habang naglalakad siya, biglang lumakas yung hangin. At ano nangyari? Nag-umpisa ng matakot si Pedro. At ano nangyari? And beginning to sink. Aba, noong natakot na siya, beginning to sink. Ano sa Tagalog ng beginning to sink? Nag-start na lumubog na siya. Diba? So, nakatingin siya sa Panginoon. Tama? Pero alam niyo ba, sinubukan siya ng Panginoon Sinubukan siya. Hinayaan ng Diyos na yung hangin lumakas. Habang nakatingin si Pedro sa Diyos, sa Panginoon, naglalakad siya. Nung lumakas yung hangin, nawala yung focus niya, na out of focus siya. Ibig sabihin, ang focus niya dapat sa Panginoon, pero noong lumakas yung hangin, nasa hangin na siya nakafocus. Siyempre, pag lumakas yung hangin, ano mangyari? Pati yung dagat, magkakaroon din ng malalakas na alon yan, di ba? Ano nangyari? Nagsimula na siyang lumubog. Kasi yung focus niya, hindi na sa Diyos. Tama ba? Dapat sa Panginoon Pero noong lumakas na yung alon, sabi ng Biblia, lumubog si Pedro. Anong verse tayo? Verse 30. And beginning to sink. Sumigaw siya, he cried, saying, Lord, save me. Di pa siya nakakarating sa Panginoon, pero sumigaw na siya. Panginoon, iligtas mo ako kasi lumubog na siya At tingnan nyo sa verse 31. And immediately, sinabing immediately, sabihin, mabilisan. Ano ginawa ng Panginoon? And immediately stretched forth his hand. In-stress ng Panginoon yung kanyang kamay. Tapos, and caught him, kinuha siya, and said unto him, sabi niya, O thou of little faith, wherefore didst thou doubt? Nakita nyo? Anong tanong ng Panginoon kay Pedro? Noong lumubog si Pedro at sinabi niya, Panginoon, ligtas mo ko. Malulunod na ako. So, sabi ng Panginoon, in-stretch niya yung kamay niya, niligtas niya ngayon si Pedro. At anong sabi ng Panginoon?
O thou of little faith. Ang liit naman ang pananampalataya mo. Sabi dyan, wherefore didst thou doubt? Nagduda ka? Nagduda ka? Tingnan nyo, bakit kaya, di ba tinanong ng Panginoon? Ano sabi? O thou of little faith, ang liit naman ang pananampalataya mo, Pedro. Ba't ka nagduda? Kanino lumiit yung pananampalataya? Di ba si Pedro? Lumiit yung pananampalataya niya. So, ibig sabihin, nung sabi ng Panginoon kay Pedro na, punta ka dito. So, nung pumunta si Pedro, di ba una, nakalakad siya sa tubig? Ibig sabihin, anong puhunan doon? Bakit siya nakalakad sa tubig? Kumbaga, anong ginamit ni Pedro? Yung kanyang pananampalataya. Nagets niyo yung kwento? Kasi nung lumubog siya, ang sabi ng Panginoon, hindi naman ang pananampalataya mo. Di ba? Hindi sinabi ng Panginoon na, hindi ka pala marunong lumangoy. Di ba? Kasi kung patungkol yun sa physical at paglangoy, dapat sinabi sa kanya ng Panginoon, di ba? Dapat lumangoy ka, hindi ka marunong lumangoy. Alam niyo ba ang trabaho ni Pedro? Fisherman to, ang trabaho ni Pedro, magaling tong mangisda. Isipin nyo, mangingisda, lumubog sa tubig. Tapos, sumigaw pa, Panginoon, iligtas mo ako. Di ba dapat marunong siyang lumangoy? Di ba? Pero ang totoo niyan, kung ikaw ay mangingisda, marunong ka naman talaga lumangoy. Tama ba? Meron bang mangingisda na hindi marunong lumangoy? Di ba? Kumbaga sa farmer, kung ikaw ay magsasaka, dapat marunong ka magtanim. Diba? Ganun din sa pangingisda. Kung marunong ka mangisda, dapat marunong ka lumangoy. Pero hindi kasi yun yung usapan. Ay, hindi yun yung usapan. Ang usapan pala dito, yung pananampalataya ni Pedro. Alam nyo ba, pag sinabing pananampalataya, pag sinabing faith, ibig sabihin, ito yung pananampalataya mo sa Diyos. Ibig sabihin, 100% ka na naniniwala sa Diyos. Yan ang sinasabing pananampalataya. Kaya nga pagdating sa kaligtasan natin di ba? Sa kaligtasan, para maligtas, anong dapat gawin? Manampalataya. At pag pananampalataya ang pag-usapan sa kaligtasan, dapat 100% naniniwala ka na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Napako dito sa lupa, napako sa krus, pinagbububog, pinaghampas. At naniniwala ka kay Jesus 100% na kaya kanyang iligtas mula sa kapamakan sa impyerno. Yan ang tinatawag na pananampalataya. At pag yung paniniwala mo sa Panginoon ay 100% na kaya kang iligtas. Diba? Kaya tatanggapin mo siya sa iyong buong puso. Amen? Kasi nagtiwala ka sa Kanya na kaya kanyang iligtas mula sa kapamakan sa impyerno. Pero kung ang pananampalataya nyo, paniniwala nyo kay Jesus ay 50% lang, di kayo ililigtas ng Diyos mula sa kapamakan sa impyerno. Kayo ba ligtas na? Sino tumanggap na sa Panginoon dito? Taas pa lang. Di ba lahat kayo naturuan ko na kayo? Di ba? Lahat kayo tumanggap na sa Panginoon. So, suriin nyo maigi. Yung pagtanggap ko ba sa Panginoon ay 100%? Kasi kung yan ay 50% lang, aba, pag binawian ka ng buhay, sa impyerno ka pa rin pupunta. Kasi kalahati lang yung pananiwala ko sa Panginoon. Dapat, yung ating pananampalataya, kailangan ito ay 100%. Amen? Kaya nung si Pedro na naglakad sa tubig, yung tingin niya sa Panginoon, sa umpisa maganda pero sinubukan siya ng Panginoon. Pinagalan siya ng matinding problema, lumakas yung alon. Imbis na ang focus niya sa Panginoon pa rin, hindi na, nasaan na napunta? Sa malalaking alon at sa malakas na hangin. Kaya, lumubog na siya. At nung paglubog niya, kinig kayo? At nung paglubog niya, sabi niya, Panginoon, iligtas mo ako. At ang Panginoon nagmadali, kinuha yung kamay niya, iligtas siya. At ano sabi ng Panginoon? Liit naman ang pananampalataya mo. Ibig sabihin, kumbaga ang punto ng Panginoon, ang liit naman ng paniniwala mo sa akin. Ano sinabi? Little faith, paniniwala, pananampalataya. Ang liit. Sabi dyan,
Nagduda. Wherefore didst thou doubt? Nagduda si Pedro. Isipin nyo di ba wala namang tayong nabasa dito na at si Pedro ay nagduda. Di ba wala? Pero sino nagsabi nun? Ang Panginoon, di ba? Sabi ng Panginoon, ba't ka nagduda? Kasi alam nyo kung bakit nalaman ng Panginoon? Kasi ang Panginoon natin makapangyarihan. Amen? Alam niya kung anong nasa isip natin. Kaya nung lumubog si Pedro, nalaman ng Panginoon. Hindi naman ang pananampalataya mo. Kasi ang Panginoon, di ba may attributes siya? Ano nga yung attributes niya? Naalala niyo yun? God is omniscient, omnipotent, ano pa? Omnipresent. Di ba pag sinabing omnipresent, ibig sabihin, He is everywhere. Amen? Nandito siya ngayon, kasama natin. Dilingkod sa Kanya. Ano pa? Kahit saan ka pumunta, kasama mo ang Diyos. Amen? Omnipresent. Omniscient, ibig sabihin, alam ng Diyos lahat ng bagay. Kung anong iniisip nyo ngayon, alam ng Diyos yan. No? Anong iniisip nyo ngayon? Mamaya pag uwi ko, magmumodule ako. Alam ng Diyos yan. Kung iniisip mo ngayon, mamaya pag uwi ko, sakto, lalakas ang ulan. Maliligo ko ng ulan. Alam ng Diyos yan. Ingat kayo muna kasi minsan pa naman pag umulan tapos naligo kayo, di ba medyo uso ang sakit. Diba? Alam ni Pain yan Galing siya dyan Galing si Pain dyan Kaya ingat-ingat muna kayo. Tama? Kapag umulan, huwag mo nang maligo ng ulan. Pero sa bahay niyo, pwedeng maligo. Pero yung ulan, iwas-iwas muna kayo kasi uso na ang sakit. Amen? Kasi pagdating sa doktor yan, ipo-COVID nila. Pero ang totoo niyan, prangkaso dahil sa ulan. Di ba? Gets niya? Gets niyo ba? Kaya yung pananampalataya, alam ng Diyos yan. Kung nagdududa ka sa Kanya, alam ng Diyos yan. Kaya si Pedro sinabi niya ba't nagduda ka sa akin? Di ba? Alam niyo ba kung bakit nagduda na si Pedro? Dahil sa malaking hangin, malaking alon. Alam niyo minsan, bakit tayo nagdududa sa Diyos? Okay, next. Pastor, paano ba ako magdududa sa Diyos? Halimbawa, ganito. Halimbawa, may pangangailangan ka. Diba, ang tinuturo ko sa inyo, galing sa salita ng Diyos, na pag meron kayong kailangan, ano yung sinabi ko sa inyo? Yung number 1 na gawin natin, sino ang lalapitan natin? Ang Diyos. Hindi masamang lumapit sa kaibigan, sa kapitbahay. Pwede yan. Pero dapat ang number 1 na papasok sa isip mo, dapat una ang Diyos. Amen? Manalangin ka sa Diyos. Kung halimbawa, kailangan mo ng 50 pesos kasi sa project mo, walang-wala ka, unang gawin mo, lapit ka sa Diyos. Panginoon, kailangan ko po ng 50 pesos para sa project. Kayo po nawa ang mag-provide. Diba, tinuruan ko na kayo mag-pray, di ba? Mag-pray kayo. Lord, kayo po ang mag-provide ng 50 pesos. O halimbawa, 100 pesos. Lord, kayo po nawa mag-provide ng 100 pesos. Pastor, nasan yung pagdududa doon? Halimbawa, ganito. Mag-pray ko, Lord, kayo po ang mag-provide ng 100 pesos para po sa project ko, Panginoon. Nag-pray ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, pagkatapos mo mag-pray, inisip mo agad, parang imposible yata ibigay ng Diyos 100 pesos. Hindi kaya yata ibigay ng Diyos yun. O ang tanong doon, may pagdududa na ba? May pagdududa na ba? Nagduda na, tama? Diba? Nagduda na, bakit? Inisip mo na hindi yata kaya ibigay ng Diyos. Pero pag ganito, hindi matutuwa ang Diyos ko, di ba? Anak mo nagduda. Ikaw ba may gana kang magbigay sa kaibigan mo na may pagdududa? Halimbawa, humingi ka. Andre, tingin nga ako 50 pesos kasi kailangan kong bumili ng ganito Tapos sabay-sabi ko kay Andre, huwag naman, hindi mo naman kaya magbigay. Ikaw, Andre, sa tingin mo, gaganahan ka bang magbigay sa akin kahit meron ka? Hindi na kasi nagduda na ako Tama ba? Diba, ganun din naman sa inyo, diba? Subukan nyo na yun na may humingi sa inyo. Tapos parang hindi kumbinsido na meron ka nga. Diba? Nakakawalang ganang magbigay, diba? Kasi may duda na.
Hindi yata, hindi ko naman yata kaya bigay. Diba? Wala kang baon eh. Ba't kung humingi sa kanya, kung nagdududa ka? Di ba? Alam ng Diyos yan. Kung nagdududa tayo. Kaya dapat ganito, inigas, dapat ganito, pagkatapos mo mag-pray, Lord, kayo po mag-provide ng 100 pesos para sa project ko. Sa pangalan ni Jesus, amen. Pagkatapos mo mag-pray, dapat ang isip mo pa rin positibo na, yes, ibibigay ng Diyos yung pinag-pray ko. Amen? Amen ba? Dapat ganun. Hindi yung, ay, hindi naman yata ibibigay ng Diyos yun. Dapat hindi ka na nag-pray. Kung nagduda ka. Diba? Kaya ka nga nag-pray. Kasi naniwala ka sa Diyos. Amen? At pagdating sa prayer, nakikita ng Diyos yan. Itong anak ko, magpipray pa, tapos ang liit naman ng pananampalataya. Parang kay Pedro, di ba? Lumakad siya sa tubig sa umpisa, ang ganda. Noong dumating na yung pagsubok, sinubukan siya ng Diyos, lumubog siya. At sabi ng Panginoon, ang liit naman ng pananampalataya ko, ba't ka nagdududa? So, ibig sabihin mga kapatid, ganito. Hinigay-may-gya, di ba nung lumakad si Pedro, nakalakad siya sa tubig, di ba? At hinayaan ng Diyos na lumakas yung hangin. So, parang ganito, lumalakas yung hangin. Di ba? Siyempre, pag malakas ang hangin sa dagat, lalakas din ang alon. Di ba? Lalakas din. Kaya nagkaroon na siya ng doubt. At lumubog na si Pedro. Alam niyo ba, ang minsan ng Diyos, makinig kayo, tingin sa akin, Kevin. Alam niyo ba na ang Diyos, minsan nagbibigay siya ng problema sa atin? Amen? Katulad kay Pedro. Anong problema yung binigay kay Pedro? Anong problema? Pinalakas yung hangin. Tama? Sinubukan siya ng Diyos eh. Alam nyo ba, ganun din sa atin? Darating yung panahon na susubukan ka rin ng Diyos. Ngayon, nagsisimba ka dito. Diba? Parang wala muna tayong problema sa ngayon, di ba? Pero alam nyo ba, habang naglilingkod kayo dito sa Panginoon, darating yung panahon, susubukan kayo ng Diyos. At sasabihin ng Diyos, tignan ko kaya itong anak ko kung matatag na ba sa paglilingkod. Kaya, huwag na kayo magtaka. Huwag na kayo magtaka kung bakit may mga pagsubok na darating sa buhay niyo. Alam niyo kung bakit? Kasi, paraan yan ng Diyos para subukin ang inyong mga pananampalataya. Ano nga pag sinabing pananampalataya? 100% kang naniniwala sa Diyos. Kaya tinitignan dyan Diyos yan. No? Halimbawa, si Aldrin, lagi nagsisimba. Nakikita ng Diyos si Aldrin. Sabihin, uy, si Aldrin, masipag magsimba, matapat maglingkod sa akin si Aldrin. Ngayon, sasabihin ng Diyos, subukan ko kaya si Aldrin. Subukan ko yung pananampalataya ko. So, ano gagawin ng Diyos? Padadalhan si Aldrin ng problema. So, titignan natin kung pag dumating yung problema ni Aldrin, doon makikita kung magpapatuloy ba siya sa pagsisimba. Amen? Kasi ganun ang pwedeng ibigay ng pagsubok sa atin ng Diyos. Makikita niya tayo na naglilingkod, so sasabihin niya, subukan ko kaya to. Kadalan ko kaya siya ng problema. Tignan natin kung magpapatuloy pa rin siya. Kaya kayo unahan ko na kayo. Tingin sa akin. Pag may dumating na pagsubok, problema sa inyo, pinadala ng Diyos. At tandaan nyo, pag may pagsubok man na dumating sa inyo, ang dapat nyong gawin, magpatuloy pa rin sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Magpatuloy pa rin. Ano bang pagsubok yan? May pagsubok ka sa pamilya nyo, magpatuloy ka pa rin. Kasi maaaring sinusubukan ka ng Diyos eh. Na ito bang anak ko, pag binigyan ko ng problema, kung papatuloy pa sa akin ito? Maraming pwedeng pagsubok ang ibigay ng Diyos. Pagsubok sa pamilya, pagsubok sa pinansyal. Di ba minsan walang-wala tayo. Tama? Alam nyo ba ganito? Ako matagal na akong Kristiyano. Marami na akong taong nakita na kung kailan nagka-problema sila, tsaka nawala sa church. Sa tingin nyo, maganda ba yun o pangit? Pangit yung ganun. Na kung kailan nagkaroon ng problema, tsaka nawala sa church. Hindi tama yun. Dapat ganito ang nasa isip nyo. Pag kayo nagkaroon ng problema, ang dapat nyong gawin, lalo pa kayong magsimba
At pagdating dito sa simbahan, di ba, nagpipray tayo, di ba? Pagdating dito sa simbahan, ang gawin mo sa problemang dala-dala mo, ipasa Diyos mo. Amen? Amen? Naunawaan niyo? Ipasa Diyos mo, Lord, ito po yung mga problema ko. Tulungan niyo po ako. Di ba? Katulad mamaya, di ba, magpipray tayo, di ba? Pagkatapos ng mensahe, di ba, nagpipray tayo? Gusto ko na ipanalangin niyo kung anong gusto niyo sabihin sa Diyos. Kung may problema kayong dinadala, sabihin niyo sa Diyos, Lord, ito po yung problema ko. Tulungan niyo po ako. Dapat ganun ang attitude. Amen? Pag may problema, magpatuloy pa rin sa pagsisigma. Kasi, ibibigay mo sa Diyos yung problema mo eh. May mga Kristiyano ganito. Isigma ba kayo? Dulo, isigma? may mga ganito na Kristiyano. Makinig kayo ah. May mga Kristiyano ganito. Pastor, hindi mo na ako makasimba. Bakit? May problema pa ako, Pastor. Tsaka na po kung magsisimba pag wala na akong problema. Alam niyo ba yung ganong isip? Mali yun. Gets niyo? Mali yun. Kasi, tsaka ako magsisimba pag wala ng problema. Kailan ba natapos ang problema? Sino walang problema dito? Actually, lahat tayo may problema. Tama? Mali yung kaisipan na, Pastor, hindi mo na ako makasimba kasi may problema pa kami na ayos. Mali yun. Dapat ang gawin nyo, pag may problema kayo, magsimba kayo, kasi pagdating nyo sa church, ibigay nyo sa Diyos yung problema nyo. Amen? Ipag-pray nyo, Lord, ito po yung problema ko. Huwag nyo takbuhan ng Diyos na, Pastor, hindi mo na ako makasimba kasi may problema ako. Huwag nyo, kasi parang lumalabas na tinatakbuhan nyo ang Diyos. Parang sinasarili nyo yung problema eh, tama? Imbis na hihingi ka ng solusyon sa Diyos sa problema mo, ang ginawa mo, hinangkin mo yung problema mo. Parang sinarili mo ang problema mo. Tama? Kaya ang nangyari ngayon, lalo kang nahihirapan. Bakit? Hindi ka na nagsimba. Lumiit na yung pananampalataya mo sa Diyos. Sinarili mo pa yung problema. Ano na lang mangyayari? Tingin nyo, gagaan ba yung problema? Gagaan ba yung problema pag sinarili natin? Hindi. Anong mangyayari? Lalong bibigat. Tama? Tama ba? Lalong bibigat. Kasi sinarili mo, hindi ka na nagsimba. Imbis na ibigay mo sa Diyos, sa church, wala na, sinarili mo na. Tapos gusto mo lagi na isolve yung problema. Pero hindi mo masolve. Bakit? Sinarili mo yung problema eh. Tama ba? Pero pag alam mong linggo, may simba, dapat gawin mo, pupunta ako sa church. Kasi yung problema na meron ako, ibibigay ko sa Panginoon. Amen? Ang tawag doon, pananampalataya. Kaya kayo, pag may dumating na pagsubok sa inyo, maalala niyo itong mensahe na ito na, uy, ito yung sinabi ni Pastor, na pag may problemang dumating sa amin, dapat hindi ako lumayo sa Panginoon. Bagkus, ano dapat gawin natin? Magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Magpatuloy tayo Magpatuloy. Huwag natin gayahin si Pedro na nung nakalakad siya sa tubig, ang ganda ng pagpapatuloy niya, di ba? Pero nung nasa kalagitnaan na siya, dumating yung pagsubok, ano nangyari? Wala, yung focus niya sa Diyos, nawala na, nandun na sa mga problema. Kaya kayo pag may dumating na pagsubok sa inyo, ang focus niyo, saan? Sa problema ba? Hindi. Ang focus niyo dapat saan pa rin? Sa Diyos. Amen? Amen po ba? Dapat sa Diyos pa rin. Diba? Pag nahihirapan kayo sa module niyo, focus kayo sa Panginoon. Sabihin, Lord, nahihirapan ako sa module. Tulungan niyo po ako. Amen? Hindi yung nahihirapan ka naman sa module. Ano naisip mo? Ay, pahinga nga muna. May sagot naman sa ilalim eh. Pahinga muna. Tapos ikaw naman, settle muna. Bawas ng stress. No? Settle muna. Kasi nahihirapan ka sa module eh.
Mali yung gano'n. Dapat pag nahirapan kayo sa module, pahinga kayo. Huwag muna maglaro ng cellphone. Pahinga muna. Pahinga nyo yung utak nyo. Then, pag nakapahinga na, balikan mo ulit yung module. Amen? Kaya minsan, kawawa naman si mama, si papa. Kasi sila na yung halos sumasagot sa module. Di ba? Oh. Kung pwede lang silang mag-aral, baka sila na yung nag-aral. Baka ngayon siguro, nakagraduate na sila, no? Baka sila na yung valedictorian ngayon. Di ba? Kasi sila yung nag-aaral eh. Ha? Kaya, tandaan nyo, marami pang problemang darating. Kayo, mga bata pa kayo eh. Marami pa kayong ma-encounter na problema. Kaya, pagdating sa pananampalataya, yung sa pangyayari ito na si Pedro, relate yung pananampalataya. Ganun din sa atin. Si Pedro sa umpisa, ang ganda, di ba? Ang ganda. So sa atin, hindi ganun, no? Natanggap mo yung module, first day of school. So umpisa, ang ganda eh, di ba? Nalado ka. No? Pero kalagitnaan, ayun na, para ka lang si Pedro na dahan-dahang lubog. At nagduda na. Hindi ata ako makakapagtapos ng pag-aaral. Nagduda na eh. Kaya sa panahon ito, kumusta yung paniniwala niyo sa Diyos? Yan ang tanong dyan eh. Kayo ba 100% pa rin naniniwala sa Diyos? Sino 100% naniniwala pa rin sa Diyos? Taas kamay. Dapat lagi niyong panatilihin na 100%. Amen? Dapat niyong panatilihin na 100%. Tulad yan. Auto-focus na kayo. Diba? Dapat ang focus nyo sa akin pa rin. Ngayon, hindi mo. Kanya-kanya tingin na. Diba? Minsan gano'n ang tao eh. Pag may nangyari lang, auto-focus na. Diba? Sarap ang ulan ngayon. Sarap magkape ngayon. Diba? Ang service no. Kape. Ganyan, ang service kape no. Diba? Focus. Ay, yung word na focus ha. Okay. Yung word na focus, maganda yan. Narinig niyo ako? Narinig niyo ako? Yung word na focus. Huwag natin kayain si Pedro ha, na yung focus niya, wala sa Panginoon, yung nagkaroon ng problema. Huwag yung kayain si Pedro sa ngayon ha. Dapat, pag may dumating na problema, ang focus natin, kanino ba rin? Kanino? Dapat sa Diyos pa rin. Alam nyo ba, hindi yung focus. Alam nyo ba yung mga agila? Makinig ha, mas makwento na lang. Alam nyo ba yung mga agila? Dito ba may agila? Nakakita kayo ng agila dito. Pero nakapanood na kayo ng agila para lumipad. Di ba pag lumipad ng agila, sobrang taas? Di ba? Alam nyo ba, pag manghulit sila ng pagkain, alam nyo ba kung paano? Doon sila sa dagat. Makinig ha? Doon sila sa dagat. Tapos, yung agila, nilipad ngayon. Siyempre, yung paglipad niya, mataas, di ba? Kasi maghuhuli siya ng pagkain eh. Di ba yung kinakain nila minsan isda? Sila sa dagat. Ngayon, ang focus ng isda, ay ang focus ng agila, ba't hindi? Yung kanilang paningin, matalas yan. Kahit na nasa mataas sila, tapos yun yung dagat, nakikita nila yung mga isda. Maraming isda yan, nakikita nila. Pag-usapan natin yung focus ha. Focus. Alam nyo ba, pag manuhuli ng isda, yung agila, anong ginagawa ng agila? Nasa mataas siya, tapos maraming isda. Alam nyo ba gagawin niya? Magpo-focus siya sa isang isda lang. Gets niya? Magpo-focus siya sa isang isda lang. Kahit maraming isda dyan, focus na siya sa isa. Titignan niya, kahit saan pumunta, basta doon siya sa isa. Hahabulin ng tingin niya yan, kahit saan siya pumunta, basta doon siya sa isa.
Kaya gagawin niya, idadive niya, di ba? Idadive niya. Pag-dive niya, dahil nakafocus lang siya sa isa, pag pupunta niya sa dagat, ayun, huli niya. Kasi nakafocus lang siya sa isa, tama? Pero kung lahat nakafocus siya, hirapan yun. Yung mahuli ko dito. Diba? Kaya pag-dive niya, pag-aon niya, walang mahuli. Tama? Kasi ang dami niyang focus eh. Dapat isa lang, dun lang sa isang isda. Kaya nung nahuli niya, nung gagawin niya, iaangat niya yan. Punta siya sa malayo. Tapos pupunta siya sa mabatok lugar. Tapos ang gagawin niya, bibitawan niya yung isda na nahuli niya. Pag bitaw niya, siyempre yung isda, mapupunta sa bato. Katama sa bato yun, di ba? Pag bagsak ng isda, siyempre masak-masak ang katawan yun. May pagkain na siya. May pagkain na yun, agila. Kasi patay na yun eh. Tama? Ganun. Panoorin niyo sa YouTube kung paano manghuli ng isda ang agila. Focus lang yan sa isa. Focus lang yan. Then pag mag-dive siya, kung ano yung tinitignan niyang isda, yun lang talaga yung putuli niya. Then, aangat niya sa taas at bibitawan niya. Pag bitaw, pagbagsak sa mga bato, mawawasak ang katawan ng isda, may pagkain na sila. Ang tawag doon ay focus. Kaya kayo mag-focus tayo muna sa Diyos. Amen? Kung nag-aaral kayo, focus kayo sa pag-aaral nyo. Pag oras ng pag-aaral, focus sa pag-aaral. Pag oras ng paglilingkod sa Panginoon, focus sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Amen po ba? Tayong lahat na tumayo, tayo po ay mananalangin. Kaya sa gabing ito, ay sa umaga, sa hapong ito, gusto ko lahat manalangin. Pigit tayong lahat. Pigit tayong lahat. Kumusta na? Gusto ko lahat mag-pray ha. Mag-pray ang bawat isa. Gusto ko maging seryoso kasi minsan lang ito eh. Kausapin niyo ang Diyos. Gusto ko bawat isa mag-pray. Kausapin niyo ang Diyos. Okay. Pray kayo. Kausapin niyo ang Diyos. Kumustahin niyo yung focus niyo. Saan na ba kayo nakafocus? O pagdating sa pag-aaral niyo, nakafocus pa rin ba kayo? Baka naman puro laro na lang kayo. Imbis na pag-aaral, puro na lang laro. So, mali na yung focus nyo. Dapat, kung nag-aaral kayo, focus kayo sa pag-aaral. Pag-pray nyo sa Diyos yan, Lord, tulungan niyo po ako na mag-focus ako sa pag-aaral ito upang makapagtapos ako. At pagdating naman sa paglilingkod sa Diyos, pag-pray mo ngayon, Lord, tulungan niyo po ako na pag naglilingkod ako sa inyo, tulungan niyo po ako na mag-focus ako sa inyo. At pray mo yan sa Diyos. Mahalaga ang focus. Pag nawala na kayo sa focus, sinisigurado ko sa inyo, hindi kayo makakapagtapos ng pag-aaral. Na dapat yung focus nyo, pag-ibihan nyo. Mag-pray kayo. Kausapin nyo ang Diyos. Hindi kayo ng lakas sa Panginoon na mag-focus kayo. Kahit na may mga problema kayong pinagdadaanan, hindi kayo ng lakas sa Panginoon na hindi mawala kayo sa focus. Bagkus magpatuloy pa rin kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Focus sa Diyos at focus sa pag-aaral. Hingin kayo sa Panginoon ngayon. At kung may problema ka ngayon na dinadala, huwag mong hayaan na sa problema mo na yan, lumikit ang iyong pananampalataya katulad ni Pedro. Huwag mo hayaan. Tapos patuloy ka pa rin maging matatag sa pananampalataya kahit na may mga problema tayo pinagdadaanan. Mag-pray tayo. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Lord sa mensaheng binigay niyo sa amin. Salamat Lord sa paalala na napakahalaga ng aming pananampalataya at paniniwala niyo sa amin. Paniniwala namin sa inyo. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na hindi kami matulad kay Pedro. Na sa umpisa, ang ganda ng focus ni Pedro, ang ganda ng pananampalataya niya.
Pero nung dumating na yung mga pagsubok, sinubok na yung buhay ni Pedro, doon lumiit na yung pananampalataya niya. At nagkaroon na siya ng pagdududa. Panginoon, tulungan niyo po kami, Lord, na dumating man ang pagsubok sa aming buhay. Tulungan niyo po kami, Lord, na maging matatag pa rin ang aming pananampalataya sa inyo at maging matatag pa rin ang aming 100% na paniniwala sa inyo. Tulungan niyo po kami, Lord, na mag-focus kami, una, sa paglilingkod namin sa inyo. Pangalawa, sa pag-aaral namin. Yung mga kabataan ito, nawa na mag-focus sila sa paglilingkod sa inyo at sa pag-aaral. Salamat po na marami. Bless niyo rin po ang aming offering pagkakaloob sa inyo sa hapon ito. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so bago tayo sa ating offering, pati asa